Ayun, napakasaya po ng buhay Kristiyano talaga. Panalong-panalo ka talaga 'no, mga kapatid. Biro mo 'no, libre na ang kaligtasan dahil kay Kristo. Libre na 'yun, libre. Tapos yung mabubuting gawa mo kahit na 'yun ay walang say sa Diyos, pero yung mabuting gawa mo 'no, bibilangin 'yan balang araw para sa iyong reward, para sa iyong, magiging katungkulan sa eternity, mga kapatid. Mm. O mga kapatid, huwag kayong matitisod, Sa eternity, sa bagong planeta, meron pa ring mahirap at mayaman. Oo, promise. Sino ba may sabi? Basahin na natin baka may matisod 'no? Pantay-pantay daw sa eternity, mga kapatid. That's not true. Sa eternity, meron pa ring mayaman at mas may mayaman. Wala namang pulubi ron. Pero ito, basahin ko sa inyo, Mateo 5:19. Tama yung doktrina natin. Kaya lang naman nagmumukhang mali kasi yung iba hindi alam. O kaya pag narinig nila yung mali, ito, kakaiba, sabihin, kulto si Edwin, kulto. O ito yung sinasabi rito. Sabi, Mateo 5:19, kaya't ang sino mang magpawalang bisa ng kalitlitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. O meron pa palang level-level doon na estado ng tao. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin ang magdakila sa kaharian ng langit. Sino kausap? Mga Hudyo. Sino nagsasalita? Si Jesus. Kailan to? Sa kaharian ng langit. Yung kaharian ni Jesus never end naman yun. Hindi lang naman 1,000 taon yun eh. Eternity na yun. Kasi after 1,000 years, pakakawalan lang si Satanas. Tapos sasalain ang tao. Yung mga hindi sumunod, diretso ng impyerno. Yung mga sumunod, pasok sa eternity. Kaya ang storya ho niyaan, ayan, hindi naman ako may sabi niya mga kapatid, Ako ba may sabi? Basahin niyo nga mabuti, Merong maging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ano yan? Ako ba may sabi niyan? Problema sa iba, kaya bago sa kanila 'to, hindi natin binabasa kasi 'to, 'yun ang problema. Ngayon alam niyo na at magiging familiar kayo nito lahat.